And so for this year, 2024, as the first Sunday, as we're celebrating and giving thanks atong Ginoo karon nga Domingo, well, we will focus on our family as a believer's family in Christ. 3 John verse 3 and 4, it says here, "For I rejoiced greatly when the brethren came to testify of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." Akong balik ko na verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. This speaks about the family. Nga walay makalabaw, no, way laing ginatinguha ang atong Dios ang iyang kalipay sa tanang higayon na kita tanan membro sa pamilya nagalakaw sa matarong o sa matuod o nagsubay diha sa paghimaya sa atong Dios. Magampo ta. Labing balaan og langit nun nga mahal. Salamat Lord, ini nga higayon nga imuha kaming gitapok diri sa balay alampuanan para pagsimba o pagbalik sa tanan ng himaya diha sa imong trono o sa imong anak nga Hesus Kristo. Una sa tanan, pasaylua kami sa mga sala nga among nahimo. And salamat Amahan for the past days, for the holiday nga imong gihatag sa mo nga kami makarelax, magka-fellowship sa among kaparyentihan. Ug Lord, salamat usab sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo since 2 Sundays ago ug hantod karon ang pagdasig diha sa pagpamuhat sa imong buluhaton. And now, Lord, among pamalandungan kining imong bersikulo sa 3 John verse 3 and 4 that we should have a strong family. We should have a strong faith that each member of the family should focus on nga dili kami malingla, dili kami mutipas karon nga tuig 2024 sa pagpamuhat ug kadasigon sa pagpangalagad kanimo. Amahan, nasayd ikaw sa among mga kabugaton, nasayd ikaw sa mga hurdles nga among ginaagihan, nga usahay mahimong rason nga kami magmaluya or mahimong rason nga di kami makapangalagad kanimo ilabi na sa adlaw nga Domingo. But Lord, starting today, starting this first day of the year, we will commit our ways unto you. And we will give all back the glory and praises sa imuhang trono, Amahan, o sa imong anak. Now we will commit that we will be faithful, dili lang kay for this year, but for the rest of our lives, after samtang kami nagapaabot, Amahan, sa pagbalik sa imong anak na si Hesus Kristo. Amahan, ayo tuguti si Satanas, ngayahang samoko ng amo ang panimbahon karon. Gapusa siya man og mga daotang nga espiritu, ilabay sa layo nga dapit ug tabuni kami sa mili nga dugo ni Hesus Kristo aron ang imong mga pulong, Amahan. Mahimo kining mabungahon, mahimo kining magdugag kaalam, maglig-on, magbadlong, magtulid sa muang panghunahuna og kasing-kasing, maghatag ka na og kadasig nga magpadayon sa pagpangalagad. Gamitaw sa bako, Amahan, mightily karon sa paghatod sa imong mga pulong ug kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Hesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. We have gone through a lot of very inspiring and encouraging messages last year. And for the first Sunday, karon nga tuig 2024, no, ang atong mensahe is nakafocus mismo sa ato ang kaugalingon. Every parent, every children, sa mga amahan, sa mga inahan, o sa mga kaanakan. And as the verse goes, no, it explains very thoroughly. No. For I rejoice greatly. Grabe gud ang kalipay sa atong Dios. Ug sa mausab sa gisulat ni Beloved John, nga gi-reveal sa iya sa Ginoo, nga ang makalipay, makahatag kadasig, makahatag og inspiration nga kung diin ang panalangin, ang paggiya, magapadayon sa matag usa kanato gikan sa amahan, sa asawa, sa mga kaanakan, sa mga kaparentihan, sa mga members of the body of Christ, nga ang matag usa kanato, each and everyone, God said, that will testify in the truth and will walk in truth. Kaya nga daghang Kristohanon karong panahona nga wala na nagalatas, wala na nagakinabuhi diha
nga mahimaya ang atong Ginoo. Wala sila nagakinabuhi diha sa kamatuoran sa atong Dios. Wala nila gibutang silang kasing-kasing, silang hunahuna nga mahimong parte in every decision sa ilang kinabuhi. Remember, in the book of Proverbs chapter 1, God said that every day sa atong kinabuhi, we do justice, we do judgment. That is why the Word of God should be appealing sa tuwa. And this is the very reason. Gani lang, last week ba to? Itong naigibalita diri sa Davao. Itong 53 years old nga lalaki, gipatay niya iyang duha ka border nga babae. No? Kaya nga naman, dagan ang ingon nga, buutan biya kay ning tawanan eh. No, gani. Manggihin na tagon. But for the last 6 months, kining iyang duha ka border nga babae, grabe ka pasaway. No, wala pa'y bayad sa renta. So niabot sa punto, at that time, napuno na siguro tong tag-iya sa balay, no? Kaya yagaan na po siya, nahimo niya ang unthinkable nga krimen. You know what does this mean? Dilibot pasabot nga kita anak sa Ginoo. Ikaw nakaangkon sa kaluwasan. Karong adlaw, you are filled with the Holy Spirit. It could be tomorrow, or the next day, or next week. Dili na tamay mong puno sa kaalam o sa balang espiritu nga mugawas atong tawhanon nga maot nga pamatasan. And that is why today God is reminding us that Jesus Christ Himself will greatly rejoice if you will tell the truth, you will live by the truth, and you will walk in the truth about God. Wala lain makahimo nini, kundili ikaw ug ako lamang nga tinuod nga anak sa atong Ginoo. Take note on that emphasis, ikaw ug ako nga tinuod nga anak sa Ginoo. Kay daghang nagaangkon karon nga anak sila sa atong Dios. Pero pag pangutanon nimo giunsa ang proseso, ang tubag dili mao. Sama sa nahitabo nila Brother Christopher kagahapon. Nga maghimo tumanon ang 10 Commandments, which is dili ginamao. O kita nga mga ginikanan, dili lang kay nakaatas sa ato ang responsibilidad nga sa matag adlaw nga tanan mahimaya ang Ginoo, that we should walk in the truth, that we should speak what is truth, and we should live by what is truth in Jesus Christ. The principles, the commandments, the judgments, and all in the history that is in the Bible that we should live by, so that ang atong Christian life for this year 2024, mahimaya og malipay ang atong Dios. Pastor, unsa gid inaan ng mahimaya og malipay ang Dios? Di ba gyud pwede nga sinya may langgod? Siya tagamay ba? No? May lang mo pula gamay atong hasang or gamay langgod, pastor. In Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Dili nato patuyangan or i-entertain ng ginahonghong sa daotang espiritu. Nga mubalik ta sa atong karaan nga mga binuhatan. Timana nato, dili lang kay kita karon ang nagabarog nga maligon. What if kung kita tomorrow mo fail? Unsa na lay mahimo? Unsay mahitabo ani mga musunod atong henerasyon nga mga Baptist, nga mga anak sa atong Dios? That is why God said, "For I rejoiced greatly when the brethren came and testify of the truth that is in thee, even thou walkest in the truth." Even, nga naman, it is a choice. Nga kita magkinabuhi nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi sa tanang higayon. It is a choice. It is a choice. Kagabi ilang nanapoy nahitabo tong sa to road rage, no, sa Manila. Taxi driver o empleyado sa Bureau of Immigration. Grabe, no? Ngano man, dili man gud nato ma-achieve ang tama nga pamatasan not until magkinabuhi ta sa pagkamatinod-anon diha sa prinsipyo sa atong Dios. In verse 4, I have no greater joy than to hear
that my children walk in truth. If you take notice sa duha ka bersikulo, it is not definite. Sa diyang atong naangkon ang kaluwasan kang Ginoong Kristo that we will live by every day diha sa pagamatarong, because there are very big chances nga kanang imong katapad karon nga Kristohanon basin sunod tuig wala na siya dili tungod kay na promote dito sa langit, but nausab ang kasing-kasing. Sakit man paminawon ang pulong sa Ginoo, but this is the truth. This is the truth. Kung kamo nasakitan, maskin ako nasakitan. But I have to tell what God wants me to tell you today, that for this first Sunday, mao ni ang atong kinabuhi for the rest of our lives, that we should testify of the truth, even walkest in the truth. In 1 Timothy chapter 5 verse 8, 1 Timothy chapter 5 verse 8, it says here, but if any provide not for his own, this speaks about kita ang mga ginikanan, and even sa mga kabataan. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Although ang atong kaluwasan is individual, but in bringing up, in encouraging ang pagdasig sa matag usa nga membro sa pamilya is a joint effort natong tanan. Mabitaw ni Brother Edward, no? Pasaylo kay monta kang example ha. He ruled his family with gravity. Because he understood very well unsa ka seryoso ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili ni siya tiyaw-tiyaw. Dili ni siya tiyaw-tiyaw. Kaya kung sa diyang mahimutang seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo, mahimo usab seryoso ang Ginoo sa pagpanalangin sa imuha. Remember the Israel, our spiritual brothers and sisters. Sa diyang giluwas sila gikan sa Ehipto, nakatabok sila, they are already safe. God has provided them for everything that they need. Instead of giving back all the praises and glory sa atong Ginoo, sa dihang nag-fellowship si Moses ug atong Ginoo when they were writing these 10 commandments, instead nga mag-ampo sila dito kung asa sila gibilin, gitugunan pa ni Moses si Aaron, bantayin ning mga tawhanan ni. Gani at that time, those Israelite nga na atong panahon na natoy cleansing, di ba? Niagi nga katong mga reklamador, katong mga supakero, unsa man napaakan og bitin, naglinog, gikaon sila sa yuta. At that time, dapat they should have learned from those who were punished by God, but then they did not walk in truth and they did not live by the truth. Unsay nahitabo? Even si Aaron, nga pinakaunang high priest nga gi-appoint ni Moses, unsay nahitabo? Nadala. And dili na siya mahimong malayo sa atong pamilya. Kaya nga no, even ako, ang among pamilya, nahimong biktima niini. Dili lang kay nahimong biktima, but nahimong willing victim. Kaya nga naman, sa dihang akong gipuntirya, gipahinomduman, instead nga makig-uban sa pagpangalagad sa matarong diha sa atong Dios. Ako naman hinoy nahimong daotan. But do I have to sit in a corner and contemplate on that? No, I have to continue. Dili pwede nga mo compromise ta. So sa nahitabo, sa panahon ni Aaron, sa diyang gahulat sila kay Moses, balik sila simba sa Diyos. Nag-inom sila balik, mga kahilayan nga ilang nang gipromisa sa Ginoo nga ilang kalimtan og dili na himon, but then ilang gihimo og usab. And when Moses came, sa nahitabo, God dealt with them. Nahunong ba ang ilang kahilayan? Wala. Gihapon nahunong. Unsay nahitabo, even si Moses nahimong rason nga siya mismo wala gitugot sa Ginoo nga makasulod sa promised land. Kay siya mismo nga leader
He did not also live by sa mga kasuguan, sa pagkamatarong, sa kapagkamatinud-anon diha sa atong Dios. Sa panahon ni Joshua, sa diyang wala na si Moses, nahunong ba ang kahilayan? Nahunong ba ang adultery? Nahunong ba ang idolatry? Did the vices stop? No, it did not. That is why in Joshua chapter 24, Joshua gathered all the tribes of Israel and reminded them how God magnificently saved them from being servants to now a free man. They did not even lift up a weapon nga mupatay sa ilang kalaban because every time nga musulong sila, o sa may tugo sa Ginoo sila, pag ampo mo, tuyukin ninyo, simbaha ko. Nahimo bang lisod ang ilang pakig-away? Wala. Because that is what God wants us to do, nga magkinabuhi sa pagkamatarong o sa pagkatinuod, nga sundon nato ang prinsipyo sa atong Dios. Kaya nga naman, even our church is not spared from Satan. This is not a thing in the past, but it is still going on sa atong simbahan. That is why sa mga ginikanan, sa mga kabataan, God said, be strong in your faith. Diya sa atong Diyos. Faith in God should be the strength of our hope. Sama sa giwali kaganihan ni Brother Christopher, nga manarbaho man ta, naman natong desire nga mo asenso diri sa kalibutan. But just like Job, he is the greatest man in the East. Ang iyang priority dili ang pagpadato, but ang matag-adlaw niya nga priority is ang pagsimba, ang paghimaya sa atong Dios. Pwede din nato nahimuon, Pastor? Yes, pwede nato nahimuon individually if you are willing. If Job did it, why can't we? In Romans chapter 16, verse 17, Romans chapter 16, verse 17 and 18, it says here, now I beseech you, brethren, listen to this, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Mark them which cause divisions and offenses. Kaya nga naman, daghang Kristohanon karon, kabalo sila nga mali ni siya. Kabalo sila nga masuko ang Ginoo pagaton ng himon. But they did not have the courage to avoid it. In verse 18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. And I know everybody can relate to this verse. Ug matag usa sa tuwa, we have this responsibility not just to make a stand that our faith should be the most foundation sa atong panimalay, faith in God, not in ourselves. Aside from that, we should remind each of the members of our family nga timan ini siya, ayaw nig buhata kay masuko ang atong Dios. Kini siya nga sugo, dili lang ni siya kay karon. This happened during pa sa panahon, even sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, and we are just continuing it today. Kaya nga naman, dili ta gusto magkinabuhi sa tonglo, di ta gusto magkinabuhi nga masuko ang Ginoo sa atoa. We want that God will always bountifully bless us in many ways. Mark them which cause divisions and offenses. Kita nga mga ginikanan, nagapaningkamot nga atong mga anak, mapaeskwela nato sa tama. Kung pwede palang gani, diha ginato sila paeskwelahon sa pinaka-expensive nga school, kay kabalota, maayo ang ilang quality. Pero talagsa lang ang ginikanan, nga nagapaningkamot, nga kasab-an gini ang anak, nga nung wala ka ning simba, kung unsa ta kamadasigon sa pagdasig, encourage atong mga anak nga mo eskwela og tarong,
Nahimo ba nato nga atong naistorya atong mga anak, kabataan, asawa ba na nga magtarong putag pangalagad sa Ginoo? What is the purpose kung anong atong ginadasig atong mga kabataan, eskwela mong tarong? Kaya nga naman, para naamoy maayong kaugmaon. Kaya nga no, ang pagpangalagad ba og tarong sa atong Ginoo, dili ba makahatag ka natog maayong kaugmaon? Sobra pa na sa atong giskwelahan. Pila ka mga Kristohanon nga mga negosyante that testify nga ang kaalam nga naa nila karon, ang panalangin nga naa nila karon, ang abunansya nga naa nila karon, nakuha ba nila sa pag-eskwela? Dili, nakuha nila sa dihang nahimong matinud-anon sila sa pagpangalagad sa atong Dios. And that is one of the very reason why ako ug akong asawa, we are both professionals and have very big potential sa corporate world, but we left that 13 years ago. Gibiyaan na mo na siyang pagpanarbaho. Sa diyang nakita na mo ang health sa among anak nga, this is the message from God nga, you are a pastor's kid and I am also a pastor's kid. And I made a commitment 1995 that I will dedicate my life. Maybe this is the message. Without any reservation, gibiyaan na mo among trabaho. We have a good life, we have tinuod sa Manila. Pero unsaon man nato nang dako tod tag kwarta, pero kulang gihapon. But since then ug hantod karon, God has been so wonderful sa among kinabuhi that every day in our dili man mi perpekto nga pagkatao, but we make it to a point that we will testify the truth and we will walk in the truth and we will live in the truth about God and its principle. That New Year Eve, before mi nilarga pabalik sa Balyangaw, I am so blessed sa deklarasyon ni Brother Christopher. No? I am so blessed in his declaration that his commitment kining atong daily devotional, this is not an easy task. To tell you honestly, this is not an easy task. Dili man gud ni siya kanang ordinaryo nga pagpamuhat nga pwede lang nato lamo-lamuon. Remember, when we serve God, we serve Him in spirit and in truth, which is our message today. Mao na magsinuportahay ta kay ngano kining iyang pagpamuhat. This is one way that we will testify in the truth and we will walk in the truth and we will live in the truth about Jesus Christ. Not just our faith in God should be the strength in our home. Not just that we should remind each members of the family about the things that we should avoid, about the things that we should be careful of, nga dili masuko ang atong Ginoo. Unsay ingon niya sa verse 18 in Romans 16 verse 18, kay kanang mga butang nga dili mahimaya ang Ginoo, it does not serve the purpose. It does not serve the purpose. Nga malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo ning ingon dire, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. In Isaiah chapter 40 verse 26, this verse really hits me very well last night when I was meditating. This is a reminder kung unsay naa nato karon. It is not because of us, but because of God. Isaiah chapter 40 verse 26, it says here, lift up your eyes on high and behold who hath created these things. Hangad sa langit, so that we will be reminded kinsa ang naghimo, kinsa ang naghimo nga mahimong ma-materialize ni mga butang nga nasa ato karon, kining atong sakyanan, kining atong balay, kining atong maayong kinabuhi, kining atong ginakaon. Lift up your eyes and behold who hath created all these things. Kasi naghimo nini. Ikaw ba? Ikaw, yes, pastor ako. Pero kasi naghatag sa imong kusog. Ikaw ba gihapon? Ang Ginoo na gyud, pastor. Kay maski usaw pa natog tumar og vitamins, food supplement, usaw pa natog exercise. Si kuan bitaw, si saning basketball player, to na cancer si L.A. Tenorio ba to?
He is an athletic person. Sukat bata ba? No? Who would have think at the age of, pila edad niya? 30 kapin? One day, ning kulap siya kalit pagpa-check niya, naaday siya'y kuan? Sa to, colon cancer? Abinyag, naana siya sa prestigyoso nga kinabuhi, nga wala na'y makapugong sa iya. But then, that cancer reminded him, sama sa atong gibasa karon, lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things. It is God, it is not me, it is not you, but it is Jesus Christ. That bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is the strong in power. In the last paragraph, sa ingon diya, God never faileth. Grabe, no? God never faileth. Ni-fail ba ang atong Ginoo sa atong kinabuhi? I think not. I think not. But God has blessed us abundantly in His own way sa imong kinabuhi. Ayaw tanaw sa uban, but tanaw sa Ginoo, tanaw sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Dili nimo pwede ikumpara ang imong kinabuhi sa ubang tao. But you have to evaluate kung unsa ka karon, it is not because of you, but it is because of God. Last Sunday, before New Year's Eve, when we were going around sa atong mga members sa church, no? Pasensya ang uban, wala gyud na nasuruyan. Ay mo kabalaka na apay Chinese New Year, no? Tas-tas pa. Wapa ko nahuman, no? Testimonies bitaw nga ako mismo malipay. Because I have seen these members of the church since college days, since high school days, o karon nga nagpanarbaho, even sila ma-amazed how God have lifted them up, nga ilang promotion, paspas kayo, ang ilang panalangin, perteng daghana. Ang kaabunan sa nila, dili na maihap. Mo na giingon sa Book of Deuteronomy chapter 28, panalangin nga mag-overtake. Nga kung unsay imong magunitan, mahimong mapanalanginan, tanang member sa household, mahimong mapanalanginan. Ang imong negosyo mo asenso, ang imong panarbaho mo asenso, tanan nga imong mahikapan sa dihang mahimaya ang Ginoo mo asenso tanan. But on the latter verse in Deuteronomy chapter 28, unsa ingon sa Ginoo? But if we fail, but if we decline, but if we reject the truth in God, curse shall be in the house. Curse shall be in your household. Everything nga atong magunitan mahimong curse. Imbes nga panalangin mo overtake, curse na mo overtake. And this is a reminder for us this year, 2024, that we should have a strong family through Christ. Now for our point this morning, what is the right home through Christ? Number one, we should always know that God's plan is for us to have a godly home. Pagkanindot, no? Muna, malipay ko anang mga balay sa Kristohanon nga magbutang yung bersikulo as a declaration sa ilahang unsa ni nga panimalay. No? Sa Villa Cruces family, ambot na pa ba ito ilang sige ito, kanang sinang dibdib ba ito? Kanang sa cross. O cross stitch, no? Kinumdum pa ko na, nakabutang ina, as for me and my house, we will serve the Lord. Napat to? Itong cross stitch sinang dibdib. Naagi na, pagsulod na mo. Ha? Kaya nga no, ubang balay, nakabutang sa gawas. Beware of dogs. Okay man na, no? Para makatawag na gamay ba? Pero, ang kanang musulod sa atong balay, dapat kabalo sila unsay rules ni nga balay. Kaya basi musulod sila, they will assume nga pariha lang man may ani siguro.
Inigsulod, manigarilyo po, pabulhot po diha. Maglisod na kaog. Usay mataha ra bata no? Brad, bawal na ba diri manigarilyo? Ngano man? Imbis nga mo kag mo giingon sa Biblia nga kini among balay is a sacred house. No, mamali ang imong itubag, mo giingon ni Duterte god bawal manigarilyo. Ha? Lift up your eyes on high and behold who hath created all these things. Pagganindot no? Number one, God's plan is for us to have a godly home. Why? We should make an importance. We should think of it. Nganong gitagag emphasis sa Ginoo nga ang iyag yung plano nga atong panimalay, ang imong panimalay, that we live a godly life gikan sa amahan, gikan sa inahan, hantod sa kamanghuran. Very simple analogy. Tanawa ang atong community karon. Mas daghan pa ang mga adik, mas daghan ang kriminal, mas daghan ang mga pachoy-choy. Kamu na mo describe unsa kaysa mga godly home. Kung unsa ang atong community karon, that is the reflection kung unsa ang majority sa ato ang mga panimalay. And kita nga mga Kristohanon, we should live by it and we should live according to God's plan that our home should be a godly home. Ha? Mubitaw sa Genesis, di ba? Si Adan o si Eva, iyag yung gi-unite. Because our God believes on it that marriage is a very sacred thing. It is a holy matrimony. It is a holy union. Even si Jesus Christ, ang iyang first miracle, asa niya gi-perform? In a wedding. Because He also believes and understood and gives seriousness about that. Marriage is a sacred thing. Pero tanaw si Satanas, usa may ginahimo karon. He believes also in marriage, but not in opposite gender, but in the same gender. Asa ka na? God wants us to form a godly family so that it will produce as well children that will love God as well. Satan also do love family, but he does not want to produce. Kaya naman, so pagpanganak-anak, babae o lalaki ang nagminyo. And we should understand that number one plan sa atong Ginoo that we should have a godly home. Gamay ra ni atong pamilya pero pag imong lig-uno na siya, believe me, as what the word of God says, mahimo na siyang iwag, mahimo na siyang maayong ehemplo ni ini og diha asa ka nga komunidad gibutang sa atong Dios. Dili man ni panghinambog, no? But most of my life na diri sa iwa. Kaning mga karaan diri nga mga mas magulang pa sa mua nila tating. Tung mga karaang choy-choy diri ba. Mas giunsa sila kabugoy pero ilahaging madayig ning mga bakalan mo, brothers. Permitting nila madayig na. And I believe so. Dili lang kay nadayig nila ang mga bakalan mo kaysa pamatasan nga buutan. It is because kay nang Aida nga may naggiya sa ilaha. And I am really blessed gihapon, hantod karon kay ngano, maski nangaminyo na sila, pero kauban gihapon nato sa pagpangalagad ug ang ilang mga kabataan ilang gitrain gihapon sama sa pagtrain ni nang Aida sa iyang mga anak. And that is producing a godly home. Number 2, our family's foundation. How is our family's foundation? Is it built on a rock or is it built on a sand? God put an emphasis on that in Matthew chapter 7, verse 24 hangtod sa 27, nga ang atong panimalay, it should be built on a rock foundation. And that rock, according to the book of Corinthians, that is Jesus Christ. As He is our rock.
That is in 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Nga naman, aside that we should build a godly home, we should have a home that foundation it is a rock that is Jesus Christ. Kaya nga naman, kinibitong domino, no? Pag imong iporma, pag imong tumpagon, maka-hypnotize tanawon, no? Nindot kay tanawon. Pero dili nato na gusto may tabo sa atong pamilya, nga magkaroon og domino effect. Unsay bot pasabot nimo, pastor? If you will not make sure that our home is a godly home, and number 2, our foundation is Jesus Christ, there will be a domino effect when one falls sa atong pamilya. Because that happens in our family. Walay makaingon nga ang amahan ligon or ang inahan ligon. Walay makaingon kaysa madugay sa madali. Matumpag ginatanan not until mugawas ka, maghimo kag imong kaugalingon nga kadasig kalikon diha sa atong Dios. Dili bitaw sa among pamilya tulo ra man gyud mi kabuok, kapila na gyud ako gina-remind ni akong anak, pagbantay kay hubakon. Kay pag once mo fail ka, mo bagsak ka, kami sa imong inahan maapil og kabagsak, magkabuang ang among schedule. Which is true, di ba? Sa atong balay, pag masakit ang imong anak, di ba ka magka-absent sa imong trabaho? Di ba sa panimalay, pag ang amahan nagbinuang, dili ba maapektuhan ang inahan, ang mga kaanakan? Pag ang anak nagbisyo, di ba nadungon nato na kay Duterte, pag ang isa ka anak adik, guba ginang pamilyaha gina. Not until kuhaon nimo na sa equation o i-isolate hantod nga matarong, guba ginang pamilyahan na. Di ba tinuod? Mao na gihatagan tag-emphasis sa Ginoo karon for us to have a strong family. Number 1, we should follow God's plan that we should have a godly home. Number 2, that this godly home, its foundation is sure, that is built on a rock, that is Christ Jesus. And number 3, if you value your family, we should prioritize Jesus Christ. Kato bitong atong Thanksgiving, grabe no, nag-awas-awas gid atong simbahan, even diri sa tunga. And to think ang nagdalag bisita adto sila Brad Edward lang, pila ra ta kabok ilang bisita. But pasabot katong nanimbatanan atong Thanksgiving. Kauban nato sa simbahan to tanan. And every Sunday is the Lord's Day. Every Sunday is Christ's Day. If you value your family, you should prioritize Jesus Christ, not just every Sunday, but every day in our lives. Remember Nehemiah. Si Nehemiah, he is not a pastor, he is not a prophet, but his love for his family led him nga na-rebuild niya ang templo sa Ginoo, na-rebuild niya ang walls of Jerusalem. You see? Gani si Nehemiah, wala siya nagdako kung asa gyud tong gipromisa sa Ginoo, which is ang Jerusalem mo ilang gi-consider nga mao gini gituboy sa Ginoo nga diri mao gini inyong lugar. Even karon mao nang kagubot bitaw. Nagdako si Nehemiah under captivity. From another king to another king, but his heart remains on the word of God, about the truth of God. And one day, sa dihang nanguli, namalik tong mga Israelitas, nagikan sa Jerusalem. Nangutana siya, kumusta man? Excited kay siya? Nahuman na ba ang templo sa Ginoo? Nahuman na ba ang pader sa Jerusalem para dili na ta masakop sa uban nga mga kaaway? Sa tubag nila? Wala. Pati si Nehemiah, nasubo. But sa dihang nasubo siya, that doesn't mean na discourage siya, nga dili na niya himong godly home ang iyang pamilya, nga dili na siya mubarog, nga kini akong pamilya, ligon diha sa foundation sa atong Ginoo. Because when he have that heart,
nakita sa hari sa mga Persian, Nehemiah, naunsa man ka? Ingon siya, mahal nga hari, lami kay ako ang kinabuhi diri sa imong gingharian. Makakaon ko sama sa imong ginakaon. Hayahay kay akong kinabuhi. Pero ang akong kasing-kasing, mahal nga hari, naguol. Kaya ang akong pamilya, bungkag. Walay sure foundation. Anang mahal nga hari? Katong nga hari si Xerxes, he's an unbeliever, pero gigamit siya sa atong Ginoo. Unsay imong kinahanglan ni Nehemiah? Kuha, i-rebuild ng temple, i-rebuild ng wall. And this year, 2024, sama sa kasing-kasing ni Nehemiah, inana usab ang atong kasing-kasing para sa atong pamilya. Di ta magdinalo. Nga kung say kaalam na atong naangkon, atong i-share, atong maymayan, ang atong anak, ang atong asawa, ang atong bana, nga magkahiusa ta sa pagpangalagad. Pero nahimo bang sayon ang pagpamuhat ni Nehemiah? Dili. Gani in Nehemiah chapter 4, pag-abot niya, the place is full of rubbish. Dili lang kay technical nga basura, but literal usab nga mga tao nga toxic. Kaya nga naman, sa atong pagpangalagad on the process, nga atong lig-unon ng atong kaugalingon, atong lig-unon ng atong pamilya, ug naagay mga tao nga gamiton ni Satanas, nga dili ta magmadinaogon for this year. But stay focused. Usa gimo ni Nehemiah, gilimpyuhan niya ang mga hugaw. Inana po sa atong pamilya, dili nato i-tolerate ang ungodliness, ang filthiness. Usay moingon lang ta, pastor. Inani na lang sa kay para magkahiusa mi. Ako bitaw no, it's very easy to compromise. But it is very challenging to make a stand for God. Because in the book of Matthew, God said, no, nga atong siyang i-priority. Gani ingon siya, when your family will reject you, God is always there to take you up. When you stand in truth, when you walk in truth, when you live by the truth. I know we are excited for this year sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa tuwa. But more importantly, ang atong focus sama kay Nehemiah nga mubarog ta. No matter what the challenges in life. Kaya nga naman, kasagaran sa mga pamilya karon, even Kristohanon ha. Ako gani, nasubukay ko pag uli diri, akong gistoryahan si Brother Tating kaganiya. Kuluya ning atong isa ka church diri. Kaya ang pastor itself, musabay na mag-inom sa iyang mga anak. Ngilingig paminawon ba? This is not to humiliate, but this is to make you aware. The spiritual degradation, the spiritual corruption nga atong ginatubang. Kaya it could be, ikaw, karon gatubang niya na. And this is a reminder sa matag usa. Gani ka to pastor ha? Pastor mismo, ang iyang pangalan sa simbahan, parehang pangalan sa atong simbahan. Grabe kang ilingig. And there's this one pastor also nga atong ka-fellowship usab, Bible Baptist. Ug muwali, grabe mo bat-bat og sala. Pero iyang pamilya, iyang gina-compromise. To the point, ang iyang tulo ka anak, di mapuslan sa buluhaton. Gani, lately lang, this December, ang iyang anak na disgrasya sa motor. Dili kay nakaligis og iro, but sobrang kahubog. I don't know kung unsa na iyang kalagayan ka sa hospital. The last time I checked, she's still in 50-50 status. Kaya nga naman, kasagaran sa atong fellowship sa pamilya karon. Gani, na ako'y makita ha, nga magpamilya, ang ilang fellowship karon, ilang banding, mag-inom sila. Kahilayan ba? Is that the kind of fellowship that God wants us to have in our family? In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, 1 Corinthians chapter 10 verse 4, God said, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock is Jesus Christ. In Ephesians chapter 5 verse 19,
Ephesians chapter 5 verse 19, this is the kind of fellowship that we should have with all our family. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Making melodies in your heart to the Lord. Ingon ani dapat ang atong fellowship nga kapamilya. Dili kay maghinubog. Remember last year ba to? 2 years ago. Tung sa Agdaw, ang mag-ama, ang ilang fellowship, nag-inom sila, o sa dihang nahubog silang duha, nautingkay ang ilang mga hidwaan. Kasi naitabo, ang amahan nagkuhag sundang, ang anak nagkuhag baril, nailog bitaw na, napatay niya iyang anak. Sa Jensen usab last year, ang iyang anak hubog, ang iyang papa pod, gani murag naglisod na tog kita. Pero ingon niya pag musulong kay karon patay gyud ka, kung dili ako ikaw gyud. Tinuod man napatay niya iyang anak. That is not the kind of fellowship sa mga Kristohanon nga atong i-apply. And this is a reminder because it is already happening. Kaya nga no, akong pamilya inanipon, nahimong biktima. Colossians chapter 3 verse 16. Let every word of Christ dwell in you richly. Dili tandway, dili pundador, dili makahubog, but ang pulong sa Ginoo. Dwell in us richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Do not quote the word of God today against me. Because even me, I'm also experiencing of what I am preaching today. And I will never stop and I will never compromise what is the truth in Jesus Christ. And for this year 2024, ako nakita ang kalambuan pa niini nga buluhaton. It is not because sa ako but because sa ato ang tanan. Kung inani ka madasigo ng atong mga magwawali, it is not because of me, but it is because of the word of God that dwells in them richly in all wisdom. Last verse karon nga buntag in Psalm 127 verse 1 and 2. Psalm 127 verse 1 and 2. God said, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Di lang ko to. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except kung ang Ginoo mo'y naghari na anang inyong panimalay. Except kung ang Ginoo mo'y naghari sa matag kasing-kasing sa mga membro sa panimalay, panalangin ang moabot. Pero kung dili, God said, everything that we do and we will do in the future, all is in vain. Kung dili man lang mahimaya ang Ginoo. And that is my declaration sa akong pamilya, nga atong himayaon ang Ginoo for the rest of our lives. Kay kung dili, tunglo ang atong abtan. Magampo ta. Labing balaan ug langit nun nga amahan. Salamat Lord sa imong mga pulong. Akong pagampo amahan, yakadto mahimong panalangin sa matag usa og paglig-on, paggiya. E namahan, samtang kami magapadayon karon sa buhat sa Lord's Supper. Lord, andamang matag usa kanamo sa kasing-kasing sa una-una. Nga kini nga mong perform karon mahimong panalangin, dili mahimong tunglo. Kinitanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.